Amen? Palakpakan niya natin ang ating Panginoong Diyos. May welcome ko po kayong lahat at lalo na sa ating mga kapatiran sa iba't ibang sulok ng mundo na nakikinig po ngayon na Church Ruwak, Church Maranatha. Binabati ko po kayo ng magandang gabi. Amen? And the theme for today's Bible study is huwag makinig sa mga payo ng mga mangmang. Amen? Ano ba yung mga mangmang? Maraming ibig sabihin ng mangmang, foolish. Para sa akin, yung foolish, yung bang taong hindi niya tinutupad ang mga salita ng Panginoong Diyos. Nagagalit siya, yung gusto niya gawin ang kanyang pamaraan, o walang takot sa Panginoon, hindi nababasa ng Biblia, gumagawa ng kasalanan. Yan yung sinasabi ng Diyos, mangmang. Walang kaalaman tungkol sa mga salita ng Panginoong Diyos. And minsan kasi, yung mga kahinaan kasi natin, may mga kahinaan tayo na nakikinig tayo sa mga mangmang. Amen? Instead, nakikinig tayo sa mga taong puspos ng Espiritu Santo. Doon tayo humingi ng payo o advice. Amen? Di ba? Minsan may mga problema tayo. Doon tayo sa mga barkada at pinapayuhan tayo ng mga di mabubuting mga payo. Gawin mo na lang to, pre, di ba? Ishot mo lang, inom ka na lang, mawawala din yung problema mo. Bukas, mawawala din yan. Saya mo, parang sa tingin mo, tamang-tama naman yung mga tao to Lalo na pag nakasyabo, parang sobrang talino. Magaling siya mag-isip, pero sa tingin lang ng niya, parang matalino na siya. Di ba? Pero sa totoo, kamangmangan pala yun. Yun yung mga kahinaan ng mga Christian. Pumupunta tayo sa mga taong hindi ginagabayan ng Panginoong Diyos. Hindi ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, kundi yung mga masasamang Espiritu. Amen? Ang Diyos kasi gumagabay sa mga taong huspos ng Espiritu Santo. Amen? Ginagabayan siya at lahat ng kanyang sinasabi ay hindi sa kanya nagmumula, kundi sa Espiritu ng Panginoon. Amen? At nagdudulot ito ng kabutihan sa taong nakikinig sa kanya. Amen? Ito yung tinatawag na karunungan sa kabila ng kamangmangan, di ba? Kamangmangan at karunungan. So, gusto ng Diyos na makinig tayo sa mga taong may karunungan. Amen? Ang tunay na karunungan, may takot sa Diyos. Amen? Yun yung dapat natin puntahan. Minsan kasi, wala sa atin yung sagot. Yung wala pang sagot ng Diyos sa akin. Minsan, pupunta ako. Natawag ako ng mama ko. Ano kayo mga ganito? Minsan, humihingi tayo ng payo, di ba? Lalo na sa mga taong puspos ng Espiritu Santo. Hindi sinasabi ko na sa akin talaga yung lahat ng mga katanungan ninyo. Amen? Hindi sinasabi, humingi tayo ng payo ni Pastor. Pero meron din akong katangian na may gift tayo ng mga ganun. Kasi Pastor nga, di ba? Ano kayo Pastor? Lalo na sa mga spiritual na mga bagay. Amen? Pero kung mga major na mga decision mo, like sa mga trabaho, lupa, may mga advisor. Pero sa mga spiritual na mga bagay, sa madaling salita, humingi po tayo ng payo sa mga taong nakakaalam tungkol sa salita ng Panginoong Diyos. Amen? Dahil kung pupunta tayo sa mga taong walang alam tungkol sa salita ng Diyos, doon tayo magpapayo, kagaya na sinasabi ko, sa mga taong mga lasinggero, pinapayuan ka. Minsan, pinapayuan ka, tinatawanan ka pa. Amen? May mga tao din na mga ganun talaga, nagpapayo, pero chinichismis ka sa bandang huli. O ganun ang mga tao minsan. So, huwag natin puntahan ang mga tao doon na parang sa tingin mo nandun sa kanila ang mga sagot mo. Sabi ng salita ng Diyos, ganito. Kawikaan, chapter 12, verse 15. Ang akala ng mamang, amen? Tingin niya ba? Tama to. Ay, siya na lamang ang tama. Amen? Mangmangay. Alam niya, parang tama to. Tama to, gawin natin to. Ikaw naman nakikinig ka sa kanya. Alam, magiging mangmang ka din. Amen? Amen. Ngunit handang tumanggap ng payo ay taong may unawa. Amen. Pinapayuhan ng pastor. Tama yan, brad, sis. Ayaw mo makinig. Ibig sabihin, mangmang ka na din. Amen? Kung hindi ka nakikinig sa mga tamang pumapayo, tumatanggap ng payo. Amen? Yan ang sinasabi ng Diyos sa inyo. Kaya kinakailangan, pag sinasabi ito ng pastor, huwag natin suwayin ng pastor dahil tinulungan siya ng Diyos para naging matuwid ang buhay mo. Pero ayaw mo makinig, ang ibig sabihin, mas ginusto mo pa ang kamangmangan kaysa karunungan.
Amen? Dapat matakot tayo sa Panginoon. Sabi ng Diyos, mga Kawikaan chapter 1 verse 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Simula ng karunungan daw yung gusto mo ng karunungan. Amen? At takot ka sa Panginoon dahil mautos ng Diyos yan. Amen? Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang mga aral at mga saway. Yan sinasabi ng Biblia po. Amen? Ngunit walang halaga, parang, maniwala ka dyan. Totoo nga. Hindi naman tayo makakandyan. Gawin natin ang gusto natin. Yung kamangmangan, kahit narinig mo ng salita, mas ginusto mo pa ang kamangmangan. Ang aral at mga saway ng mga pastor, huwag kayong. Marami namang mga bawal dyan. Amen? Minsan, ganun ang mga tao, mga kapatid. Kaya napakabuti ng Diyos, binibigyan tayo ng mga tao ginagabayan ng Espiritu ng Diyos upang tulungan tayo para maging matuwid ang ating mga buhay, mga kapatid. Kaya lalo na, kapag sumasama tayo sa mga taong mangmang na walang takot sa Diyos, magiging mangmang ka din. Sabihin mo sa katabi mo, magiging mangmang ka din. Doon ka magpa-advise sa mga taong mangmang. Meron ka nang nakitang mga taong may karunungan, doon ka talaga magpapa-advise, nag-aalinlangan ka naman. Kasi nakakahawa yan. Amen? Nakakahawa, espiritu yan. At kung mahawaan ka na, sabi ng Biblia, mga Kawikaan, chapter 13, verse 20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Amen? Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Inadvisean ka, akala mo totoo. Kasi nga, ang mga mangmang nga, parang gawin mo yan. Isip mo naman, no? Pero hindi ka tumulog sa Diyos. So kung minsan bumunta ka doon sa kwarto mo, Lord, minsan may mga desisyon, fasting na ako Humihingi ako ng Lord, gabayan mo sana ako doon kung ito na ba kaya yung desisyon ko, tama na ba kaya to? Ayaw mo makinig, gusto ka sa gawin mo, gusto. Kamang yan, amen? Mahahawaan ka talaga yan. Lalo na sa mga kaibigan mo na mangmang, sama-sama ka. Di ba? Makikisama ka doon, advisean ka, pre. Pre, gawin mo yun sa girlfriend mo, pre. Sipingan mo yan, pre, yung girlfriend mo, pre. Gawin mo yan, pakita mo. Mga ganun na mga kamangmangan ba? Alam, pre, okay lang yan. Sigarilyo, wala yan. Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, magsaya tayo. Pagdating natin sa 50, wala, mamamatay na tayo. Hindi na tayo maghirap, hindi na tayo tatanda. Marami na tayong mga sakit, pero wala na tayo dito sa lupa. Punta na tayo doon sa langit. Ganun ka pa, mangmang yung kakausap. Maraming mga kamangmangan dito sa lupa, amen? Dito sa lupa, huwag nating pakisamahan sila. No, yung mga tao lang na may takot sa Diyos, doon ka magpa-advise sa kanila. Kung meron kang mga tanong, doon mo itulog. Tama na ba kaya ito? Baka magkasala ako. Amen? Kasi napaka-importante sa pagdating ng panahon, sasabihin mo na lang din sa bandang huli, kung napunta ka na doon sa langit, alam mo ba ang gagawin mo? Pupunta sa iyo ang tao at sasabihin niya, magbibigay siya ng gratitude sa iyo. Brother, sister, nung araw na yun, ginalaan mo ako. Maraming salamat at binalaan mo ako. Dahil sa mga pag-alala mo sa akin, naligtas po ako, biyaya po ng Panginoon. Gagawin ng mga bata yun sa iyo. Amen? Mga tao doon sa iyo. Magpapasalamat ka din sa bandang huli at mapakinabangan ninyo ang mga sinasabi ng mga pastor, may sinasabi ng mga takot sa Diyos. Mga Kawikaan, chapter 19, verse 20. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo. Payo ni pastor, huwag mo talagang gawin yan. At pagdating ng araw, di ba, sasabihin, ginawa mo, papakinabangan mo ito. Amen? Papakinabangan. Tama talaga yung sinabi ng pastor na yun. Sana nakinig na lang sana ako. Hindi ako nakinig ng tao na yun. Kasama na nun kami sa impyerno ngayon. Impyerno na yung buhay namin ngayon. Amen? Kasi ang pastor kasi, marami siyang experience. Hindi siya nagiging pastor-pastoran lang. Kundi, by God's grace, marami siyang mga tupa na inalagaan at maraming mga sitwasyon siyang mapara siyang isang judge na paano niya isolve mga problema. May problema ka, tinutulungan ka niya, ina-advisean ka niya, tupa ka niya. Brother, sisa. O gawin mo ito sa pamamagitan ng mga tulong, mga advice ba galing sa Espiritu Santo ng Panginoong Diyos. Amen?
Kaya bang nagsasalita ako, ito, by God's grace, glory to God, mga payo yan para mabuti ang buhay ninyo. Amen? Pag di nyo nga tinatanggap yan, mapakinabangan mo ito at sabihin mo, kay buti-buti mo pala Panginoon sa buhay ko. Hallelujah! Ano? Nang mga tao na hindi nakinig sa akin, nagpapakuna. Maniwala ka dyan. Pastor lang yan. Ano ng buhay mo ngayon? Doon ka nakinig. Kamangmangan. Yan, nabakunahan ka. Pagdating ng panahon, lalayasan ka rin Satanas at sasabihin mo na, sana nakinig nga ako sa papa ko, nakinig ako sa mama ko, nakinig ako sa pastor, nagbasa ako ng Biblia. Doon ka kasi, nakisama kayo. Amen? Pero meron kang tinatawag na konsekwensya sa kasalanan mo. Yun yung kamangmangan. Meron talagang mga tinatawag na mga advisor, tawag ng mga spiritual advisor. Amen? Lalo na sa panahon sa mga hari. Alam niyo ba ang hari noon? Sumasangguni din sila sa mga taong mga ginabayan ng Espiritu Santo, ng mga propeta. Sabi nila, sino ba yung mga propeta ngayon na nagkanawa? Tingnan mo yung mga hari noon. Si Prophet Elijah, puntahan mo, di ba? Kasi alam niya na nandun ang Espiritu Santo sa kanya at ang Espiritu Santo ng Diyos nagsasalita sa kanya. Amen? At ginagabayan ng hari at sasabihin ng Espiritu ng propesya ng prophet na puntahan mo, sabi ng Diyos, puntahan mo at binigay na ng Diyos sa iyo ang bansang Jericho, ang bansang Moabita, bansang Amonita. Puntahan mo, salakayin mo sila. Amen? Sumasangguni ng advice sila doon. At meron ding mga advisor na pumupunta sa hari. Ano kaya yung gawin natin? Ha? Sasalakayin kayo natin. Ilan na ba yung mga tao natin? Ganun yung mga hari noong panahon na yun. Pati nga yung mga presidente may advisor. Amen? Pero kung ang hari o kayo makikinig, sabihin na kayo makikinig sa mga mangmang, naku, delikado. Sabi ng Biblia, mga Kawikaan, chapter 29, verse 12, kapag nakinig ang hari sa kasinungalingan, tama kaya siya? Hindi siya sumangguni kung tama ba siya o husto? Lahat ng lingkod niya ay mabubuyo sa kasamaan. Amen? Kakuan ka talaga. Kasi nga, hindi ka sumangguni. Kaya nga, napaka-importante na tayo ay humingi ng payo sa Panginoon. Kung wala man sa pastor ang payo niya, lumuhod tayo, Lord, tama ba itong desisyon ko? Ano kaya, Lord? Diba? Naguguluhan ka at doon ka sa taong mangmang, magpa-advise ka. Kasi mangmang nga, tama yung nga niya. Okay, pre, gawin mo. Sabi ko, tama, no? Mangyayari talagang hindi maganda sa buhay mo. Amen? Kaya nga, meron tayo nga babasahin sa aklat ng Samuel. Napaka-importante ito. Dito natin makikita kung makinig ka sa payo ng mangmang, mangyayari talaga ang masama sa iyo sa buhay mo. Amen? Sana mga tao ay makinig sa tao na may Espiritu Santo at ginabayan siya. Amen? Kasi napaka-importante po yan, sabi ko sa inyo lahat. Dito po natin mababasa sa 2 Samuel. Ang napakaganda mensaheng ito at magdudulot ng kabutihan kung ito ay iyong pakinggan at sa buhay. Amen? Ito po ay si David at ang kanyang mga anak. Amen? Dahil ang kanyang anak ay nagkaroon ng hilig ng laman. Yung bang lust, gusto mong gawin sa isang babae, may pagnanasa. At ang kanyang pinagnanasahan ay kapatid niya. Hindi siya nagpa-advise ng ibang mga taong may takot sa Diyos. Doon siya nagpa-advise sa taong mangmang. Nagnasa siya sa kanyang kapatid, mismo kadugo niya. Pakapangit pakinggan ng mga ganyang mga bagay, lalo na pag ang taong hindi mapipigilan ng kanyang sarili, na nagnanasa na talaga siyang makipagtalik. Ayaw niya makinig sa mga payo ng mga tao. Mas gusto pa niyang gawin ang kanyang gusto. Doon siya nakikinig sa mga barkada niya. Kaya tuloy, napahamak siya. Kaya dito yan makikita natin sa aklat ng Samuel. Dito, ang pangalan niya ay si Absalom. Si Tamar. So, dito natin makikita. Si Absalom, isang anak na lalaki ni David. Amen? Hari si David doon. Isang anak. Ay may magandang kapatid na babae. So, magandang babae na kapatid ni Absalom. Amen? Si Tamar ang pangalan ng babae na yun.
Si Amon, isa ring anak na lalaki ni David sa ibang babae. Amen? Nagkaroon si David ng asawa sa isang babae at anak din niya. Ay umibig kay Tamar. Dahil sa labis na pag-ibig sa kapatid niya ito, siya ay nagkasakit. Grabe no? Nalabsik siya dun sa kwarto niya. Nagkasakit na siya dahil sa kanyang pag-ibig. Grabe no? Hindi niya malaman ang gagawin at kung paano makukuha si Tamar sapagkat ito'y isang virgin. Amen. Kapatid niya. So dito natin makikita, hindi niya malaman ang gagawin at kung paano makukuha si Tamar sapagkat ito'y isang virgin. Naguguluhan siya kung paano niya ito. Ano ba ang gawin ko? Pakasalan ko kaya to? Asawahin ko kaya to? Ano kaya? Ligawan ko ba? Hindi siya lumapit sa mga taong mga may pag-unawa. May mga taong matalino na may takot sa Diyos. At ang ginawa niya, sabi mo sa katabi mo, lumapit siya sa mangmang. Ayaw makinig sa pastor. Ayaw makinig talaga niya. Ang ginawa niya, ito, ngunit may napakatusong mangmang na kaibigan si Amon na ang pangalay Jonadab. Amen? Ano ba yung tema natin ngayon? Huwag makinig sa mga payo ng mga mangmang. Doon siya lumapit kay Jonadab. Humingi ng payo. Pre, ano kayang gawin ko, pre? Sipihan ko na lang kayo to para sagutin ako. Para sabihin ng papa ko na kakasal na kami. Ano kayang gawin natin? Eto kaya ang gawin ko? Sabi ni Jonathan, hindi mo makuha siya. Sige. Parang tama ng payo ni Jonadab. Ito, gawin mo to. Kaisahan natin yung ama mo talaga ngayon. Pinayuhan ni Jonadab. Pamangkin ito ni David sa kanyang kapatid na si Mia. Sinabi ni Jonadab kay Amon, ganito ang gawin mo ha. Ikaw ay isang anak ng hari. Ha? Hari? Anak ka ng hari? Ha? Ngunit tuwing umagay, napapansin kong matamlay ka. Ano bang nangyari sa iyo? Anak ka ng hari, bakit matamlay ka? Tinatanong niya. Baka meron kang mga problema sa buhay mo. Hindi ka na kumakain. Nagpapayat ka na siguro, nagpapasting ka. Ayun na pala, naguguluhan na si sis dahil gustong-gusto niya sipingan ang kanyang kapatid. Gusto niyang halayin. Gusto niyang ginusto niya ang kanyang kapatid. Ipinagtapat ni Amon. Doon siya sa mangmang. Doon ka lumapit sa taong chismoso. Doon ka sa taong mangmang. Chismis ka talaga. Amen? Ay, huwag kayong lumapit sa mga chismoso at mangmang. Kasi sa mga problema mo, chismis ka lang yan. Amen? Sabi ng Biblia, kung meron kang taong nalaman na chismosa, huwag ka nang magpakaibigan doon. Mag-ingat ka at huwag kang kumpiyansa. Baka tutuklawin ka. Ikaw mismo, mga kapatid, ang chismis niya. Ayun, lumapit siya sa tao na walang takot sa Diyos, na sana lumapit siya sa papa niya. Amen? Hari yung papa niya at ginabayan ng Espiritu ng Diyos. Doon siya sa mangmang. Ayun tuloy. Kaya sinabi ni Jonadab, okay, nagkagusto ka sa kapatid mo. Ginabayan ni Satanas, ganito ang gawin mo. Mahiga ka sa kama. At magkunwari kang may sakit. Sakit yung tiyan mo. Pagdalaw ng iyong ama, sabihin mong papuntahin si Tamar upang magluto ng pagkain mo. Nagpakunwari. Magaling mag-artista. Gusto mong makita siyang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa iyo? Ano kaya gawin mo? Magpa-artista-artista kaya tayo sa papa natin. Para lutuan ka ni Tamar, tapos ganito ang gawin mo. Kaya nahiga nga si Amon at nagsakit-sakitan. Papa, sakit yung tiyan ko. Di ako makakain pa, susuka ko. Higa ka anak. Sabi, higa ka. Ano naman si David, gawawa naman. Higa ka anak, kumain ka ng sabaw. Diba? Bihis ka na anak. Sige. Pagdating ng hari, sinabi niya, sabihin naman ninyo kay Tamar na pumarito. At ipagluto ako ng tinapay.
Gusto ko pong makita siya ang nagluluto. Kasi gusto na talaga niya si Tamar, kapatid niya, kadugo ba? At siya na rin ang magpakain sa akin. Sige. Sabi ni David, alis muna ako Mayroon pa akong sasalakayin doon, trabaho. So, iyon yung pinagbilin ni David. Lutuan mo siya. Paglingkuran mo siya. Pakainin mo siya ng pansit kabagan. Lutuan mo siya ng sabaw. Ano ba ang gawin mo dyan? Ipinagbilin na ni David na magpunta si Tamar at tirahan ni Amon upang ipaghanda ito ng pagkain. Ayun na, nagtagumpay na sa kanilang mga plano. Ganun sila pre. Papa, isa natin pero. Yung plano natin yun. Kaya natin. Mangmang yung kausap na si Jonathan. Nagpunta naman si Tamar at dinatnan niya nito nang nakahiga. Siguro. Magkumot ba? Habang nagluluto si Tamar. Pinaplano na niya pa. Kumuha siya ng minasang harina at nagluto ng ilang tinapay habang pinagmamasdan siya ni Amon. Tingnan niya. Ganda talaga ni Tamar. Berhen. Kinuha niya ito sa kawali at inahain kay Amon. Amon, bisig ka na. Sabi ni Amon, sakit yung tiyan ko. Halika muna dito, lumapit ka. Ngunit ayaw nitong kumain. Ayaw niyang kumain. Inutusan niyang lumabas ang lahat maliban kay Tamar. Ayun na. Sabi niya, umalis kayo lahat. Lumabas kayo doon sa kwarto ko. Ayun na. Wala na yung mga tao doon. Si Tamar na lang at si Amon. Sabihin mo sa katabi mo, si Tamar na lang at si Amon. Si Tamar na lang si Amon. Sa loob ng kwarto niya. Ayun na. Nangyari na ang lahat. Pagkatapos sinabi niya, Tamar, dalhin mo rito sa silid ang pagkain at subukan mo ako. Dinalangan niya sa silid ang pagkain ni Amon. Mar, kain na. Sarap mo naman na magluto ng pansit, Agoy. sabaw. Halika, tabi tayo. Dito ka. Agoy. Dito ka. Nang ibinigay na ito sa kanya, biglang hinawakan niya si Amon ng kanyang kamay ni Tamar at sinabi, sumiping ka sa akin. Halika, sumiping ka. Sumiping ka. Kapatid ko. Sabi niya, kapatid ko. Sabi ng ni Tamar, huwag kapatid ko. Sabi ng dalaga, isang berhen, huwag mo akong halayin. Sabi niya, hindi yan pinahihintulutan sa bayang Israel. Huwag mong gawin ang kahalayang ito. Sabi ni Tamar. Pero para siyang kalabaw. Sabihin mo sa katabi mo, kalabaw. Na hindi na mahila. Kapag dumating na sa panahon na gusto na niyang sipingan ang isang kalabaw. Ayun. Hinila siya? Hindi talaga siya. Hinila niya. Ano bang ginawa niya? Sabi ni Tamar, huwag! At ang sabi ni Amon, halika. Lalabas akong kahihiya, sabi ni Tamar, sa buong Israel at ikaw. Ano ba ang mukhang ipaharap mo sa mga tao? Anong ikaharap mo sa Church Ruach, Maranatha, Emmanuel? Ang ganitong nangyari sa atin, bakit hindi mo lang magsabi sa hari? Sa papa mo, hindi mo lang isabi sa papa mo? Palagay ko'y hindi sa tututo na pakasalan mo ako. Siguro magagawa ang paraan ng papa mo na ikasal tayo. Gagawa yun ng paraan o siguro may paraan. Bakit ba? Gusto mo? Ngunit hindi nakinig si Amon. Sabihin mo, doon nakinig kang mangmang. At dahil mas malakas siya, nagawa niyang pagsamantalahan si Tamar. Nirip niya. Sinipingan niya. Kahiya-hiya ito sa mata ng kanyang ama at sa buong tao ng buong Israel. Ayaw na makinig. Gusto niya siguro gawin niyang lahat, mga kapatid. At ay, ganon kasi ang kasalanan, kapatid. Kapag nagkasala ka, lalayas na si Satanas sa iyo. Pero sira na ang buhay mo. Dadaan ka na, mga kapatid, sa libak-libak na daan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Lahat ng kasalanan ay may kabayaran.
Kaya ang nangyari, linayasan siya ni Satanas. Inibig pa niya ng gusto ang babae. Mahal na mahal kita. Sinipingan niya at nung lumayas na si Satanas, ang espiritu ng kalaswaan nagsisina. Matapos ang pinagsamantalahan, si Amon ay namundi, nagalit sa katamar. Inibig niya at biglang nagalit. Amen? Bakit kaya yun? Kasi ang espiritu ng kalaswaan, linayasan na siya. Sinira ng buhay niya. Nabuhi sa kanya ng pagkamunhing higit pa kaysa hibang na pag-ibig na dating iniukol niya rito. Sabi niya, umalis ka dito! Mayas ka! Kalain mo yun, inibig niya, pinalayas niya agad. Kawawa naman babae. Ano? Ikaw kayo mangyari sa buhay mo yun. Diba? Akala mo na inibig ka na, tapos palayasin ka. Tapos ka na, para kang basura. Ano ba? Ano kayo nangyari sa babae nun? Siguro masiraan siguro ng isip, di ba? Hindi ako aalis, sabi ni Tamar. Hindi ako aalis. Takot ng babae. Ang pagtataboy mong ito ay masahol pa sa kalapastang ginawa mo sa akin. Sabi diyan, no? Ngunit hindi siya pinansin ni Amon. Hindi na siya pinansin. Doon, love na love pa siya noon, di ba? Tamar, kumain ka na. Ganon kasi, di ba? Hanggang dumating ang panahon, hindi na niya pinansin. Wala na kasi yung tinatawag na espiritu ng kalaswaan sa buhay niya. Pumunta naman doon sa ibang tao. Sa halip, inutusan pa niyang isang katulong niya. Palayasin mo ang babae niyan at ikandado mo ang pinto pagkatapos. Pinalabas nga siya ng katulong at ikinandado ang pinto. Suot noon ni Tamar ang damit na may mahabang manggas. Ang damit na karaniwang isinusuot noon ng birhen anak ng hari. Kasi pag birhen ka, virgin na babae, kinakailangan magsuot ka, hari, anak ka ng hari. Kinakailangan ipapangasawa ka doon din sa kaharian. May pinili ang hari doon. Pero ang nangyari sa kanya, nasiraan siya ng loob. Amen. At ang ginawa niya, pinunit niya ito at nilagyan ng abo ang kanyang ulo. Nagsisi siya anong nangyari sa akin. Pagkatapos, tinakpan ng kanyang mga kamay ng mukha, nag-iiyak siya at umalis at umiyak ng malakas. Hindi siya nagsabi, "Rape ako," wala. Hindi siya nagsabi. Nakita siya ni Absalom at tinanong, "May masama bang nagawa ba sa iyo si Amon? Kung meron, may huwag mo nang alalahanin." Yun na. Dahil sa kanyang kasalanan, nagimagsik ang kanyang kapatid sa kapatid, nagpatayan silang lahat ng kapatid. Kaya yun ang tinatawag na consequence. Anong siya sabi ko sa inyo? Mayroon niyang consequence ang lahat ng kasakala mo lang, wala pa ngayon. Pagdating ng anak mo, pagdating ng anak-anak mo, darating yan. Say, kapatid mo rin, kaya manahimik ka na lang din, sabi ni Absalom. Dahil may paraan, may gusto si Absalom sa ngayon ka. Ginawa mo, Amon, magbayad ka. Taglay ng matinding kalungkutan, si Tamar ay nanirahan na lang sa bahay ni Absalom. Doon na lang siya. Galit na galit si Haring David, yung ama niya, nabalitaan niya. Nang mabalitaan ito. Pero anak nga niya ito eh. Hindi niya pinaslang. Ayun na lang. Kinonsinti na lang niya ito. Pero sa batas ng Diyos, kahit anak mo yan, amen? Dahil ginawa niya ang kalapastangan, mga kapatid. Pero hinayaan niya. Ayun na lang nangyari. Nagkagulungan. Bayad yun. At si Absalom naghimagsik kang David. Ganun ang nangyari. Si Absalom na may suklam kay Amon dahil sa kalapastangan nito sa kapatid niya si Tamar. Hindi niya ito kinibo mula noon. Amen? Ano ba tema natin ngayon? Kasi minsan ng tao, mga pastor, ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Hindi ka makinig. Alam niyo ba, ang lahat ng mga sinasabi ko sa inyo, magkakatotoo yan. Yan yung power ng tinatawag na prophecy. Amen? Marami na akong propesya ng mga tao at nawala na, mga kapatid, doon sa church ruwa. Kaya dapat kayo makinig, mga kapatid, kung ano ang sinasabi po ng lingkod ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Sir, ginabayan ng Espiritu ng Diyos. Hindi po basta-basta lang, bupula lang ako sa inyo dito. Hindi.
Lahat po mga kapatid ay nanggaling po sa Diyos yan. Kapag speaker ka, ang Diyos nakikipag-connect sa iyo ngayon. Kalain mo, nag-umingi tayo, Lord, gabayan mo ako ng Espiritu sa magsalita ka, Panginoon. At ngayon, nagsasalita ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Hallelujah. Nakikinig ang pastor ng salita ng Diyos. Narinig niya ang boses ng Diyos. Anak mo, kausapin mo yan sila. Diba? Sabi mo yan. Ganun ang minsan ang tao na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya, napakabuti po sa isang tao na makinig ng payo ng ginabagabayan ng Espiritu ng Diyos at hindi sa mga mangmang na mga tao. Sabi ng Biblia sa mga awit, doon mo makikita, napakaganda ang buhay mo. Mga awit, the whole chapter 1, napakaganda. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Hallelujah! Mapalad ka, bless ka kapatid. At doon ka nakikinig sa mga taong mga ginagabay ng Espiritu ng Santo ng Panginoon at hindi sumusunod sa masama niyang halimbawa. Gawin natin to. Sige na lang. Konsintihin natin. Gawin natin. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Yun ang sinasabi ng Biblia. Mapalad ka kung ginagawa mo yun. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Mga batas ng Diyos. Kasiyahan niya. Ay, thank you Lord. Pinaalala mo ako, Panginoon, sa iyong mga batas. May mga tao na matigas ang ulo, ayaw makinig. Yan yung mangmang na sabi ng Biblia. Binubulay-bulayan niya ito. Hindi lang ngayon, Bible study ni Pastor. Ay, ano pala yung kuha natin? Bible study. Uy, bulay-bulayan niya ito. Minsan, Bible study niya. Ina-apply niya sa buhay niya. Anak, sinabi, makinig ka. Sinabi mo, binubulay-bulayan niya ito araw at gabi. Di ba, paano binubulay-bulayan ang tinuro ni Pastor, di ba? Yun, gine-record ka na nga lang para may mga tao kasi na talaga. Hindi mo balik-balikan ba? Amen? Tulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Tingnan mo punong kahoy doon sa kilid ng batisan. No, walang baha. Batisan nga. Sip-sip ng tubig at napakalaki yung bunga niya. Ano dapat ng isang Kristiyano? Amen? Doon, laging sariwa ang dahon. Hindi natutuyo. Namumunga. At namumunga sa takdang panahon. Seasonal, di ba? Sabi ng Biblia, preach the word out of season, in season, and di man season. Di ba? Tingnan mo yung mga mangga seasonal. Pero tayo, mga kapatid, out of season, hindi season, preach the word, namumunga agad. Hallelujah! Sabi ng Biblia, ano man ang kanyang gawin. Hallelujah! Napakaganda, no? Kapag sumusunod ka sa payo at binubulay-bulayan mo ito araw at gabi, ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos sa kanyang salita. Yan mga sekreto ng mga taong mga ginagabayan at may karunungan ng Diyos. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin siyang natatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal, mga makasalanan. Sa taong matuwid, lampakan natin ang Panginoon. Si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit, ang taong masama ay kapahamakan ang hahantungan. Amen? Dahil ang bayad ng kasalanan, there is a consequence of every sin we commit. You miss God's blessing. Missing the mark means hindi mo masunod ang path ng Diyos. Magkakaganon-ganon ang buhay mo. Kasi nga, ang Diyos naghihintay sa iyo. Anak, daan lang. Makakarating ka rin, makakarating. Gusto kang mag-shortcut dito ka, malayo ka pa. Daan ka, pero makakarating ka din. Pero meron ka bayan sa lahat. Kaya huwag kang makinig sa mga payo ng mga mangmang. Hallelujah. Ito napakagaling ng Diyos, napakabuti ng Diyos.
Makinig tayo mga kapatid. Hindi naman ako nagsasabi na nagmamarunong si pastor. Minsan sinasabi ko sa Bible study, kasi ang gusto ng Diyos kasi yung bang kinakailangan natin na itulong din natin, Lord, ano kaya ang mo, Lord? Ang gusto mo, Lord, sa buhay ko? Ano kaya? Ito na. Bigyan po natin ng paraan, ang panahon ng Diyos sa buhay natin at sabihin natin, Lord, Panginoon, Ikaw lang po ang aking pinapakinggan ngayon, Banal na Espiritu. Holy Spirit, Ikaw po, Lord, ngayon ang maghari ngayon. Nakita po kayo, Panginoon, ng paraan sa akin. Baguhin niyo kami. Hallelujah, Panginoon Jesus Christ. Hallelujah. Sige kapatid, siya ang Espiritu ng Diyos. Bigyan po natin siya ng panahon sa buhay natin. Lord, Panginoon, alam ko na mayroon kayong mga katanungan sa puso ninyo. Hindi ko man kaya sagutin yan. Minsan, ang Diyos nagsasagot sa pamamagitan ng mga salita niya. Kaya ngayon, alam ko na mayroon kang mga kaguluhan sa isip, pero sasagutin ka din ng Panginoong Diyos sa mga tanong. Oh, hallelujah! Lahat po, Panginoon, na sinasabi ko, Panginoon, ay hindi ko inaangkin, Lord. Ito po ay nanggagaling sa iyo, Banal na Espiritu. Salamat po sa patnubay, Lord. Tao lang po ako at nilikha mo, Panginoon, dito sa lupa. Pinagkaloob po, Panginoon, ng isang gift, Lord, para sa mga tao, Panginoon. Natulungan sila, Panginoon, sa kanilang paglalakad dito sa lupa, Lord. Salamat po sa iyong mga salita, Lord, ngayon. At bigyan mo kami ng babala, Lord, sa unahan. At lalo na, Panginoon, sa mga tao po na nakikinig ngayon, Lord, pagpalain niyo po sila ngayon, saan man sila sulok sa mundo ngayon, Panginoon. Na ngayon po, Panginoon, ay nakinig po ngayon sa salita mo, pagpalain niyo din sila. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Hallelujah. Tinataas po namin, Panginoon, ng aming mga panalangin po sa iyo ngayon, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na malayo mo po kami sa mga taong mangmang, Lord. Hindi po kami ma-advisean sa mga taong mangmang, Lord. Hindi namin gusto, Panginoon, na magkasala, Panginoon. Gusto namin, Lord, na matuto, Lord, sa iyong mga salita. Bigyan niyo kami ng pag-unawa, Lord, karunungan upang makapag-desisyon kami ng mabuti, Panginoon. Mabuting mga desisyon sa puso namin, Lord. Hallelujah po, Lord Jesus Christ. Ikaw lang po ang aming Diyos, Lord, na mga pangyarihan po sa lahat. Wala na pong iba, Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. At Lord, ngayong araw na ito, Panginoon, gusto pa namin imbitahin ng Espiritu Santo mo ngayon, Lord, na makipag-isa ka ngayon, Lord, sa aming gawain ngayon, Lord, ng pakikipagdigma sa kaaway. Nariyan palagi si Satanas, Lord, kung minsan gumagabay sa mga taong mga mangmang, Lord. Minsan nakikinig kami sa mangmang. And Lord, sa araw na ito, Panginoon, iniimbitahan namin, Panginoon, ang iyong mga anghel, ang Espiritu Santo, o ikaw mismo, Lord, makutos sa mga anghel mo ngayon, Panginoon, ang lahat ng sinasabi namin, Lord, kay Satanas ngayon, Panginoon, ay mangyari sa buhay niya, Lord. Siya po ang aming kalaban, Lord. Inaapakan namin ang lahat ng serpente. At sa iyo lamang po ang papuri. Basta salamat to God, be the glory.